So yan ang sinusunod nila. It's not without precedent ang pag-file nila ng anti-terrorism law. Yung mga sinabi ko ngayon, yun yung gusto nilang gawin. Kaya pinipilit nila na merong violation sa batas. Mag-cancel ng passport, mag-red notice, mag-unlock, mag-issue ng kaliwat kanang search warrant. So, ibig sabihin, babalik pa rin tayo dun that this is clearly oppression and harassment for remarks that pinipilit nila to take it out of its logical context. Abogado ako. Alam ko kung anong illegal at illegal. Alam ko kung anong actionable at hindi actionable. Hindi actionable ang maghabilin ka. Hindi actionable yun. Walang active threat kung hindi ako mamatay. Walang mali doon. Walang illegal doon. Sinabi nila kahapon kung sino bang nandoon sa inyo sa interview press briefing namin. Sabi nila, pinalaki at pinalakas yung security ng First Family, ng President, dahil may threat. So ako, napaisip ako, nilalakasan niyo yung security niya? Ibig sabihin na yun, papatayin na ako? Why for? Will you double the security? Diba? Itong mga dictators and oppressors, unfortunately, hindi sila magaling mag-isip. Basta lang sila tira, pero hindi nila iniisip na lahat ng sinasabi nila doesn't make sense, especially kapag nagsisinungaling ka, mahuhuli at mahuhuli ka sa pagsisinungaling mo. Kaya nung nakita ko yung NBI sa Pila, nagpatanong kagad ako sa Negros, kasi it's not the first time na ginawa nila yun sa isang Pilipino. Sabi ko, anong nangyari sa Negros? Sinabi sa akin kung anong nangyari sa Negros. And sabi ko sa mga lawyers ko, yan ang gusto nilang gawin. I'm sorry, yung sa PNP ko, kasi direct na so, ikaw yung group natin, yung security ko kayo nga raw pag-relieve ng AUP para to face investigation. Yes, oo. Initially, we are filing charges against them as well. For disobedience, for kidnapping, for robbery. Okay, next question po. Speak the Sierra ABS-CBN. Yes, ma'am, good afternoon. Ma'am, do you have any information as to the status, health status of your attorney office? And do you have any information when she will be transferred to the house or attention? Ma'am, wala po akong update sa status ni Yusek Zalaika Lopez and Ms. Gina Acosta, both of whom are admitted sa Veterans Hospital. But nakita ko kanina sa updating namin sa group chat ng opisina, I believe the hospital released a bulletin. Tama ba? Parang nag-release ata ang hospital ng bulletin about updates sa kanila. Ngayong araw na ito, hindi ako makapagbigay ng update kasi maaga po ako umalis kanina sa hospital. Mga 4 a.m. ako umalis and tulog pa lahat ng tao. But last night, nung pagdating ko sa hospital, ang sinabi lang naman sa akin na nag-endorse, yung nagbabantay tapos sin-endorse sa akin, na hindi pa rin kumakain si Yusek Lopez and si Ms. Gina Acosta ang na-endorse sa akin kahapon is masakit yung dito niya. Kasi apparently, pag nawalan ka ng malay and nagiging unresponsive ka, parang kinukurot ba dito? Hindi ko alam kung anong ginagawa.
So apparently, sumakit yung dito niya kasi yun yung parang i-arouse ka para magising. So yun yung updates based on sa pakikipag-usap ko sa kanila. Another question po, just very quick. Do you see yourself touching things up with BBM in the future? Do you see that happening? Well, I believe, ma'am, that we reached the point of no return. I really believe that we have reached the point of no return. And it is clear, ma'am, na parang they are really going after me. At gusto talaga nila akong tanggalin sa posisyon. And totoo talaga yung mga sinasabi ko na threats sa akin. Bago pa man nangyari yung kaguluhan sa House of Representatives noong nakaraang Friday, documented lahat ng threats sa akin, sa Office of the Vice President personnel, and even sa aking family. So, gusto kasi mag-Vice President ni Martin Romualdez. At hindi niya alam, ayaw ng mga congressman at ng mga senador na mag-Vice President si Martin Romualdez. At hindi niya alam na ayaw ng taong bayan mag-President si Martin Romualdez. Unfortunately, hindi maintindihan yon ni Martin Romualdez. Yun yung problema. Okay, that's para here's the Montesa RMN is Alina. Good afternoon, ma'am. Any reaction lang po ma'am sana sa mga pambabatikos or mga pahayag ni House Majority Leader at Zamboanga City District 2 Representative Manix Danilo po ang laban sa inyo tungkol nga rito sa mga nangyayari? Well, hindi ko siya kilala, ma'am. So, huwag na tayo mag-comment sa sino ba yung pangalan ng ma'am? Manix Dalipe po, Congressman Manix Dalipe. I don't know him. I'm sorry. It's difficult for me to give a comment about something na hindi ko alam kung ano sinabi niya, sir. At hindi ko po siya kilala. And Sir Marco Polo, Brigada News po. Good afternoon, ma'am, Sarah. Maliban po doon sa lumalabas na plano ng higher house or House of Representative para impeach ka ba? Ano po masasabi yun? Well, they can always try na mag-impeachment. They can always, gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach ang Vice President. Kung yan ba naman ang gusto nila, magwaldas ng pera at pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng administrasyon. Para lang hindi mapansin ng mga tao na maraming mga pangako ang napako ay babanatan nila ako. And then they can try. And then let's see. Diba? If I get impeached, then that is my end. Tapos. Okay, thank you for the answer, ma'am. For my last part, sa local front ng Zamboanga City at Zamboanga Peninsula, maliban po sa mga tulong na binigay niyo po yung tulad ng ayuda sa medical and other, ano po yung mga future na nakalaan po para sa Zamboanga Peninsula, lalo na po dito sa Zamboanga City? Opo. Yes, sir. Thank you for the question. Nag-aantay kami ng final budget ng Office of the Vice President sa ilalim ng General Appropriations Act. Pero we are really not hopeful anymore kasi nakikita nyo naman kung gaano ka-intense yung gusto nilang pilayan ang Office of the Vice President. So, we're not hopeful. Kung meron mang budget
And then, yung, kung ano man yung maibigay na budget, pagkasya namin, yung mga projects namin doon. Ang mangyayari nito, kunwari man, as an example, noon meron kaming 40,000 beneficiaries a year. Siguro, we'll reduce it to 10,000 beneficiaries a year. Ganun yung mangyayari. Ida-downsize yung mga projects. That is, if kung merong pera para sa projects. Kung wala naman pong pera para sa mga projects, ang maiwan lang ay pambayad ng sweldo ng mga tao, ng mga employees ng Office of the Representatives, then dapat kayo magreklamo, taong bayan. Kasi nagsusweldo kayo ng mga tao tulad ko. May I just remind you, I have the second highest salary in the government, and yet wala akong gagawin kasi wala kaming projects. Magreklamo kayo. Bakit namin siyang bayaran ng sweldo? Wala naman siyang project. Walang gagawin niyang babae niyan. Hindi magtatrabaho yan kasi walang project. Diba? So yes, dapat kayong magreklamo niyan. Magbabayad kayo sa amin. Pero hindi kami magkakapagtrabaho dahil walang proyekto, walang budget. Last two questions. One from Mr. John Ortiz. Yes, good afternoon po. Good afternoon po, Vice President. I am Theodore Ortiz sa pag-elected po sa Bulacan. Amidst all this, sa lahat ng mga nangyayari, sinasabi yung harassment, yung ino-oppress kayo, and yet, nandito pa sa Zamboanga City, binisita mo yung Basilan. Oo. Saan po kayo humuhugot ng lakas as of the moment, Vice? Bakit patuloy po kayong lumalakad? Yes. Before ako pumunta dito, as you know, your former mayor in Zamboanga City, Ma'am Beng Limaco is my friend, no? Exactly the same question ang tinanong niya sa akin kanina. Ako naman kasi, politiko ako. Yun din sinabi ko kay Ma'am Beng eh. Sabi ko, ikaw politiko ka rin eh. Ang dami mo ding pinagdaanan. Ibig sabihin, sanay kami sa ganyan ang mga politiko. So, ibig sabihin, hindi ka na nasa stress sa ganyan. Ang problema sa akin is kapag nagkulang ang tulog at gutom, yun lang talaga yung nakaka-apekto sa akin. Kaya kailangan sa akin, kapag 3 araw na yung sunod-sunod na walang tulog, bigyan mo talaga ako ng 1 araw na mabawi ko yung 3 araw na tulog. Para nare-refresh yung pag-iisip. So, kung hindi mo ako pakainin, say for 12 hours, dapat mo akong pakainin on the 13th hour, otherwise, mainit na yung ulo. So, simple lang, sir. Kailangan lang ng tamang tulog at tamang kain. Yung all the rest, wala na yan. Kaparte yan ng buhay ng isang politiko. Last one, ma'am. Reaction on the disbarment case filed against you? Yes, meron akong 3 disbarment cases. If you can remember, 2011, sa Sheriff, hindi pa tapos yun hanggang ngayon. May disbarment case ako doon. Tapos meron akong disbarment. Nabasa ko lang ito sa mga, sa mga group chat. So, hindi ko lang alam kung tama. Correct me. Tapos isang disbarment case sa pagtatapon ng bangkay. Tapos isang disbarment case sa revenge from the grave. No? So, yun. 3 yung... And may recent but let me clarify kasi yung 2, I've not read or I've not received the complaint. So, hindi ko masabi kung ano talagang nakalagay doon. Binabase ko lang siya sa news reports na lumalabas. Yung isa, binase ko sa announcement ng Supreme Court, and then yung isa, binase ko sa announcement ni Larry Gadon. Thank you, sir. One last follow-up from Jimmy Seven. Grabe naman ito si Mike. Minsan lang ako dito sa Zamboanga City. Time out daw. Time out. Yes, ma'am. Para sa question of this one, so what's your take on that, ma'am, na halos pinagsabay-sabay ang 3, mas meron parang pending ang pa po ng disbarment case against yung 3? Oo. Well, kasama din yun, ma'am.
na. Sa Bisaya pa, tira bahala. Tira bahala. Kung unsay mo dikit, maoy ko anon, may mudaog, ano ba? So, babanatan natin siya, tingnan natin dito kung saan yung tatama. Anak na siya. Yesterday you mentioned na isang threat sa inyo is yung pag-absorb ng PSG, ng PSC sa inyong PSPG. But now that they are totally, taking over the basic all yung security sa PSPG and PNP, how do you feel about it? I'd like to hold comment dyan, ma'am. Kasi napapansin ko, base lang din naman sa balita, nagbabago-bago yung sinasabi nila. Hindi ko lang alam kung nasusundan ninyo. Nagbabago-bago yung sinasabi. Sabi, wala na daw AFP, pulis na lang. Ngayon, meron na naman daw AFP, pero papalitan nila at mga pulis na sabay. So, hindi sila nagpaplano ng maayos. Kaya nagbabago-bago yung sinasabi nila. Advice ko dito sa mga tao na ito, mupo muna kayo, magplano muna kayo bago kayo bumanat. Para hindi kayo nahuhuli na nagsisinungaling. Sa tulala, Sara Pulabi ko, FUBC. Pag gumaganyan ba ako na aapektuhan yung sound? Okay. Good afternoon, VP. Since natanong ko yung isang tanong ko, ito na lang po. Sabi po ng PNP, wala silang information sa pagbabanta sa inyong buhay. I-report nyo lang po ba ito officially, ngunit nasabi nyo hindi ito pinansin ng mga kinauukulan? Ma'am, nakakahiya sa buong mundo na ang Philippine National Police natin, who by the way has intelligence funds, hindi alam ang mga pangyayari sa ating bansa. Nakakahiya na meron tayong police na hindi nila alam ang threats sa Vice President. Nakakahiya yan, ma'am. Huwag sila magsasalita ng ganyan kasi nagpapakita yan ng incompetence ng Philippine National Police. Dapat dyan, kung ako po ay Presidente, Sekretary ng DILG, Chief ng PNP, ang sagot dyan ay, let us sit down and investigate the alleged threats so that we will know if these are true or not. Yan ang tanong. Yan ang sagot dapat ng tamang tao. Pagiging tao na tama mag-isip. Yan ang sinasagot dapat. Hindi yung sinasabing wala kaming alam ng mga threats. Nakakahiya na ang pulis, ganyan. So, ibig sabihin, ang dami nilang walang alam ng mga pangyayari. So, kaya pala, nagkanya-kanya na ang mga kriminal dahil walang alam ang kapulisan. Nakakahiya para sa Pilipinas na naririnig na ang pulis natin ganyan magsalita. Ms. RG po, ladies of Mga Times. Last question po. Yes, VP, magandang hapon po. RG from Ladies of Mga Times. I would just want to ask po, if what is happening, may satellite office po kayo na mga nagsela din po. So, dito, ang satellite office na hindi nagsiservisyo sa Zamboanga lang, pati sa Basilan, Solen, Tawi-Tawi. How will you, anong assurance niyo po na tuloy-tuloy yung servisyo with what is happening now? Yes, ma'am. Bago po ako sumagot, ma'am, may I just say, I love your color green ngayong hapon na ito. Halatang-halata naman, ma'am. Oo. Wag, ma'am, kasi suspended ka na kaagad bukas, ma'am. Huwag ka po mag-green. Suspended ka na bukas, ma'am. Sandali. Okay. Yes. Nagpapasalamat ako dahil nakapunta ako ng Zamboanga City ngayong araw na ito. At in person yung meeting namin ng satellite office lead sa Western Mindanao. Kasi papunta kaming,
there's about 40 minutes papunta doon sa Isabela City. So, 40 minutes papunta, nag-meeting kami. 40 minutes pabalik, nag-meeting kami. So, masaya ako dahil nagawa namin yung in-person. Ang hirap din kasi talaga mag-meeting pag Zoom eh. At napag-usapan namin ni Mr. Mike Saavedra na malaki kasi renta na, malaki din kasi itong building na ito, malaki din ang renta dito ma'am. Ang gagawin namin, lilipat kami sa mas maliit na lugar, mas mababa yung renta. So, napababaan na rin yun namin yung budget na kailangan gamitin. Tapos tutuloy-tuloy lang si Mike ng mga downsized na mga project. So, yun ang plans namin for Western Mindanao Satellite Office. Papaliitin namin, ma'am. Tsaka maghahanap kami ng mas mababang renta. Ma'am, very last question related by the OBP Media po. Baka may sagot po kayo sa sagot ni DA Secretary Q. Laurel tungkol sa 20 pesos bigas na remarks niyo po kay BBM versus BBM. Ano ba sinabi niya? Pwede, saan sinabi ni... This is related by the OBP Media po. Yung baka may sagot daw po kayo regarding sa sagot ni DA Sec. Q. Laurel tungkol sa 20 pesos bigas remarks niyo po versus BBM. ano sinabi niya? Hindi ko alam. Sorry Hindi ko alam kasi. Ano sinabi ni... Wala. Ang sabi po niya ay matalino naman siya, di ba? Iba yung panahon noon na ngayon. Pag-aralan niya muna bago magsalita. Oh, okay. Yes. Tama naman siya doon. Matalino talaga ako. Nahiya naman ako. Hindi naman ako nagyayabang, di ba? Kasi siya naman yung nagsabi na matalino ako. So, thank you, Secretary Laurel, for saying na matalino ako. Finally, meron sa administration na nag-recognize kung gaano katalino si Inday Sara Duterte. But, ang sagot ko doon ay, huwag siya yung sumagot. Hindi naman siya si President Marcos. Diba? Hindi ko naman sinabihan si Secretary Laurel na, uy, nasaan na yung pangako mo na 20 pesos per kilo na rice? So, bakit siya yung sumasagot? Ang pangalan niya ba ngayon ay Bongbong Marcos? Diba? Tsaka bakit nagtatago yung presidente sa likod ni Secretary Laurel? Si Secretary Laurel ba yung nagsabi? Hindi naman yun, diba? Diba? Naalala niyo ba yon? Nakita niyo ba yung video na yon? Nangangampanya pa, diba? Oh. Di ba siya yung nagsabi? May evidence ba tayo na si Bongbong Marcos nagsabi nun? Well, si President Marcos ang nagsabi nun? No, may evidence tayo. So, hindi dapat si Secretary Laurel ang sumasagot. Hindi. And thank you for recognizing my intelligence. Alright. Yes. Uy, hindi okay lang kasi minsan lang naman kami magsama. I mean, Mike, parang ngayon lang tayo nagsama, di ba? Ngayong taon na ito, ngayon lang. Yes, ma'am. Gusto niyo nang bigay ng comment ko sa ako ni Noy kasi na-mention po siya. Ako? Ako ni Ninoy? Noy. Oo. Sabi niya, nananawagan siya na tigilan na raw ang kanilang pamilya, please. Ang turing daw niya sa mga Duterte at sa mga Marcos ay parehas daw, dalawang ulo ng parehas na limaw. And so on and so forth. Yes, huwag na tayong mag-comment sa mga apo. Oo. Kasi natural sa mga anak at apo ang affinity sa mga magulang at sa grandparents. So, huwag na natin sagutin yan. Question, Joseph sa Songrado po.
yung biyahe. Tapos, walang tanong. Yes, yes, ma! So, good afternoon po, VP. What is the Vice President Sara Duterte's current stance on supporting specific political groups or candidates in Zamboanga City as the 2025 elections approach? Considering Congressman Manny Felipe, the majority floor leader is owned by the administration. Ha? Okay. So, at the moment, no, there was an initial meeting with senator candidates of the PDP party. And I am not a member of PDP. They've been trying to recruit me, and I've been telling them that I have to think about joining a party because right now I am enjoying that I am free and I don't have to answer to a political party and I don't have to toe the line of a political party. So I have to think about that. But I told them that I can help you strategize on what to do. Initially, during the meeting, I gave them suggestions. On what they can do, on how they can strengthen their campaign, on how they can strengthen the branding. So that's about it for now. There was no talks of campaigning. Yes. But I told them, if you need someone to talk to about strategizing on how to run the campaign, I'd be glad to help. I'd gladly help. And then for local, as of the moment, I am committed to Davao City only. But apparently, doon sa Davao City, sinasabihan nila ako, wag na lang daw ako sumali doon. I have my own problems. So, yun pa lang ang nabigyan ko ng commitment. Yung ibang mga local na mga candidates na mga kaibigan, wala ako pang nabigay ng commitment. But, sa tingin ko naman, parang wala din sigurong magkaka-interest na hanapin ako or i-request ako dahil lahat ngayon natatap. Ang term na ginamit ng isang politiko, benga. Tagalog term yan, no? Grabe bumenga. I know it's an LGBT term. No? It's an LGBT term. Grabe bumenga yung administrasyon. So walang gusto na makita or malaman na kaibigan ko sila or kakampies ko sila or supporters nila ako. So, that would make it easier for me since makakapagpahinga ako sa kampanya dahil from 2016 to 2019 to 2022 nangampanya ako. And this time around, since hindi naman ako kandidato, makakapagpahinga ako sa kampanya, makakatutok din ako sa trabaho namin sa Office of the Vice President. And then of course, makakatutok ako sa committee hearings, kung meron pang committee hearings na darating sa susunod na taon sa campaign period. Yes, sir. Pwede pa, sir, sa mga kasama ko. Pwede pa? Okay, I'm Ops Tamano, Erickson TV News Online. Ang katanungan ko po sa inyo, ma'am, ay itong threat ay nangyari sa inyo. Seryoso ba ito o wala? Mga political... Serious ito, sir. Nakita mo si Marcos Sr. Nakita mo kung paano nila, anong I'm sure nakita mo yun, sir. Kasi kami, edad namin, hindi namin nakita. Nakita mo, sir, naabutan mo? Yes, sir. So, very serious ito. This is not a, parang laro-laro lang para sa kanila. Seryoso sila sa gusto nilang gawin. At alam natin ang capacity ng isang Marcos. Okay, madam, tinulungan mo ang tatay
tatay mo nung panahon niya tumakbo, and then ikaw naman, anak naman. Tinulungan niya ako. Tinulungan ko siya noong 2016. Tapos tutulungan ba niya ako sa 2028? Hindi ko alam. Dahil noong 2022, wala. Noong 2022, wala siyang active health na ginawa. Sinabi lang niya na kaya niya yan. Na iyon din ang sinasabi niya hanggang ngayon, kaya niya yan. So heartwarming, no? Pag ang magulang mo, ganyan lang yung sinasabi, kaya mo yan. Wala man lang, parang, uy, kawawa ka naman. Uy, parang, anong matutulong ko? Uy, kailangan mo ba ng doktor, abogado? Heartwarming kung ganyan yung concern ng magulang mo. Another question from my end. Yes, ma'am. What's your reaction to the MNLF's offer to provide security for you in case your current security will be pulled out? Yes, nagpapasalamat ako, ma'am, sa Moro National Liberation Front, MNLF, sa kanilang offer na tulungan ako sa security. But right now, meron na akong mga kaibigan na gumagawa ng paraan kung paano gawin ang aking security in case na magkakaproblema talaga kami with the armed forces of the Philippines, particularly the unit ng Presidential Security Command. Saying BP na no matter what, hindi tatanggapin ang PSPG ng PNP. Will take over for PSPG. Yes, ma'am. Ang kasi, ma'am, ang Presidential Security Group o PSG na ngayon ay pangalan niya PSC, Presidential Security Command. Ang batas na gumawa noon, may mandato siya. Ang mandate niya is the protection of the President and his family, protection of the Vice President and his family. At meron pang iba. So, ang PSC kasi is a command under the Armed Forces of the Philippines. Walang mga pulis doon. AFP yan sila lahat. Ang mandate ng PSC, President and Vice President. Bakit? Bakit yun ang mandate nila? Kasi our Constitution provides for the line of succession. The Vice President is the first in line. So, ibig sabihin, the state is required, is mandated by the Constitution and by laws to protect the Vice President. Kasi pag nawala ang Presidente, siya yung susunod. Kaya pinoprotektahan din siya. Kasi siya yung reserve. Kasi pag hindi mo pinoprotektahan ng reserve mo, wala ka ng reserve. Ang gagawin yan, pipili sila doon sa mga members ng Congress. O, babalik na naman tayo kay Martin doon. So, baka nga ganun yung gusto nilang gawin, no? Hindi na sila masusunod sa Constitution. Parang that is something I have to think about again as well. So, yun. Yan. The PSG, now PSC, is a unit of the Armed Forces of the Philippines. Its mandate, President and family, Vice President and family. Why? Because there is a line of succession. You need to protect your reserve. Wala doon sa usapan ang Philippine National Police. Super last po from OVP Media. Based on the DBM COA Joint Circular, OVP and DepEd violated a rule on confidential funds when you allowed security officers to handle them instead of special dispersing officers. What's your reaction? Sorry ulitin mo yung tanong. Based on DBM COA Joint Circular, OVP and DepEd violated a rule on confidential funds when you allowed security officers to handle them instead of special dispersing officers. What's your reaction? Sino nagsabi?
sa base man sa BBM COA joint circular. Kaya nga, sino nagsabi mo na base doon may violation? This is question from Sir JC from OPP Media po. Oo, but someone has to have said kung balikan nyo na lang. Balikan natin last one from Mr. Joel Ortiz. Good afternoon again, ma'am. Balikan ko lang yung local fund. I can see former Vice Mayor, former Mayor Beck Limacton dito. And it is a public knowledge na nung last election, isa siya or hindi siya lang yung pupuntahin talaga na pinakita yung suporta sa'yo bilang sa pagtakbo ng Vice President. And now she is running under a group na kumbaga ikalaban ng sinasabi nung hindi nyo kilala na kongresista. Kilala ko si Kimber. So since nandun si Mayor Ben sa grupong yun, is it safe to say na kung mag-endorse po kayo ng candidate locally, of course, kasama dyan si Mayor Ben at yung kasama pa yung buong partido niya at yung kalaban ng sinasabi nyo hindi nyo kilala or Mayor. Thank you po. Okay. Yes. Sige. Well, kung meron pa mang value words ko dito sa Zamboanga City at meron pang mga tao na nalilito, ay, nakalimutan ko sir, tama. Sorry. Kaya pala ako hindi na mag-endorse dahil nung last endorsement ko, anong nangyari? Sinasabi sa akin ng mga tao na budol sila. Hindi, Sarah, nabudol kami dahil sa iyo. Saan man ako pumunta, yun ang sinasabi sa akin. Kaya pala ako nag-desisyon na hindi ako mag-endorse. But, let me just say that nakita niyo ang track record ni Mayor Ben Limacton noong siya ay mayor. Nakita niyo ang kanyang mga accomplishments. Ngayon, mayor siya na, ngayon vice mayor ang kanyang tinatakbo. So easily, kung magagawa niya ang pagiging mayor, easily, she can do the work, the duties, and the mandate of a vice mayor. Dahil nakatutok lang yan sa legislation. So, kung kaya niya ang executive, lalong-lalo na kaya niya ang legislative. Dahil one track ang trabaho ng legislator. Gagawa ka ng batas. So, on that point, the voters should think about that. Her achievements, accomplishments as mayor, and her capacity na mag-vice mayor. Lagi ko sinasabi ngayon, ano bang dapat iniisip ng mga tao ngayong darating na ang eleksyon? Unang-una, pangako. Huwag na kayong maniwala sa pangako, ha? Pag sinabi ng tao, ito ang pangako ko, i-check nyo muna. Yung mga pangako ba niya noon? Tinupad niya ba? Check nyo. Ano ba yung mga pangako niya noon? Natupad ba yon? So, dapat ba namin paniwalaan yung pangako niya ngayong eleksyon na ito? Pangalawa, huwag magpadala sa vote buying. Ang vote buying ngayon, legal na, hindi na illegal. Akap, AIX, MAIP, tupad, at kung ano-ano pang tinatawag na ayuda. Nagiging legal ang vote buying. Bakit nagiging legal ang vote buying? Dahil kontrolado siya ng mga politiko ngayon. At meron silang kota-kota sa pamimigay ng ayuda. So yan yung sinasabi ko, yan yung proof ko na nagiging legal na ang vote buying na tinatago sa pangalang ayuda. At pangatlo, hindi dahil gikan yan sa pamilya ng mga politiko tulad ko, hindi dahil galing yan sa may tatay yan na mayor, may kapatid yan na governor, may anak yan na congressman. Hindi dahil galing yan sa political dynasty ay ibig sabihin magaling ng kalibre niyan. Huwag ninyong iboto ang isang tao dahil lang sa nakaapelido niya ang gusto nyong kandidato. So yan ang paalala ko ngayong darating na eleksyon.
check promises, tanggapin ang ayuda kasi pera ng bayan yan, pero huwag magpadala sa vote buying. Pangatlo, huwag bumoto dahil kaapelido o dahil nasa political na pamilya yung kandidato. Bumoto kasi chinek niyo yung mga promises niya at chinek niyo yung kakayahan niya. Tulad ng sinabi ko ngayon, nakita natin ang 9 years ni Mayor Ben, ibig sabihin, alam natin na kakayanin niya ang pagiging vice mayor. Going up from Sir Bons Magsumbol of Raptor pala po. He's asking for a reaction based on DBM COA joint circular. OVP and DepEd violated a rule on confidential funds that will allow security officers to handle them instead of special dispersing officers. Reaction po. No, I will not comment on the assessment of the person asking the question. Ano pangalan niya? Bons Magsumbol of Raptor. Oo. I will not answer a question na si Bons Magsupol ang nagsabi na there is a violation of the JNC. I will only answer kung nagsabi ang COA if there is a violation of the JNC. Hindi COA si Bons Magrapol, hindi siya COA. So hindi siya dapat ang nagsasabi na merong violation ng JNC. Na sinasabi ko din, hindi ang congressman ang nagsasabi na merong violation ang Office of the Vice President sa confidential funds. COA lang na trabaho yan. Alright, thank you so much everyone for your answer. Maraming salamat. Magandang hapon.